Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga bagay sa bahay at magalang na paghingi ng pabor. Hulaan ang bagay. Hulaan ang mga bagay gamit ang mga larawan. Ano ang mga bagay na nakita ninyo? Saan natin ginagamit ang mga ito? Paano kayo humihingi ng bagay sa bahay? Ano ang salitang ginagamit kapag humihingi? Bakit kailangang maging magalang? Mga bata, maraming bagay ang makikita natin sa bahay tulad ng mesa, upuan, kama, at kutsara. Mahalaga ring matutuhan natin kung paano humingi ng pabor ng magalang. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga bagay sa bahay at ang wastong paraan ng paghingi ng kahilingan. Mga bagay na karaniwang makikita sa bahay. Lamesa, pinagpapatungan ng pagkain. Ginagamit din sa pag-aaral. Upuan, ginagamit upang upuan at ginagamit upang makapagpahinga. Kama, ginagamit sa pagtulog. Baso, ginagamit sa pag-inom. Kutsara, ginagamit sa pagkain. Magalang na paghingi ng pabor. Pakiabot po ng plato. Pwede po bang makahingi ng tubig? Maaari bang tulungan mo ako rito? Pwede po bang turuan ninyo ako sa aking aralin? Bakit mahalaga ang pagiging magalang? Una, nagpapakita ito ng respeto. Pangalawa, nasisiyahan ang kausap natin. Pangatlo, nagiging maayos ang samahan sa bahay at paaralan. Basahin natin. Ang magalang na si Ana. Si Nina ay isang mabait na bata. Isang araw, gusto niyang uminom ng tubig. Lumapit siya sa kanyang nanay at nagsabi, "Nanay, pwede po bang makahingi ng tubig?" Ngumiti ang kanyang nanay at inabutan siya ng baso ng tubig. Pagkatapos uminom ay nagsabi si Nina ng "Salamat po." Masaya ang kanyang nanay dahil magalang magsalita si Nina.
Sino ang batang nasa kwento? Ano ang gusto ni Nina? Paano siya humingi ng tubig? Ano ang sinabi niya pagkatapos? Bakit natuwa ang kanyang nanay? Ano ang sasabihin mo? Ibahagi ang iyong mga gagawin sa bawat sitwasyon. Gusto mong humiram ng lapis sa iyong kaklase. Hihingi ka ng baon sa iyong nanay. Magpapakuha ka ng libro sa iyong kuya. Hihingi ka ng tulong sa iyong guro. Makikihiram ka ng pambura sa iyong kaklase. Maraming bagay ang makikita sa bahay. Dapat nating malaman ang pangalan at gamit ng mga ito. Gumamit ng magagalang na salita kapag humihingi ng pabor. Ang pagiging magalang ay tanda ng paggalang sa iba. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ginagamit sa pagtulog? Ano ang tamang paraan ng paghingi? Ano ang ginagamit sa pag-inom ng tubig? Alin ang magalang na salita? Ano ang ginagamit sa pagkain? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ikalawang araw, paglalarawan sa pamilya at paghahambing ng tao o bagay. Ilarawan mo ako. Piliin ang angkop na salitang maglalarawan sa larawan. Ito ay matulungin. Ito ay masaya. Ito ay matangkad. Ito naman ay maliit. Ito naman ay maganda. Ano ang nakita ninyo sa larawan? Paano ninyo inilalarawan ang tao? Pare-pareho ba ang itsura ng lahat? Ano ang pagkakatulad ninyo ng inyong kapatid? Ano naman ang pagkakaiba ninyo? Mga bata, bawat pamilya ay may iba't ibang kasapi. Maaari natin silang ilarawan gamit ang mga simpleng salita tulad ng mabait, masaya, at masipag.
Maaari din nating sabihin kung ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tao o bagay. Mga salitang panlarawan. Ang mga salitang panlarawan ay ginagamit upang ilarawan ang tao, bagay o hayop. Mabait. Ang aking nanay ay mabait. Masipag. Ang aking tatay ay masipag. Maganda. Ang aking ate ay maganda. Matangkad. Ang aking kuya ay matangkad. Masaya. Masaya palagi ang aming pamilya. Mga salitang nagpapakita ng pagkakatulad. Pareho. Si nanay at tatay ay parehong mapagmahal. Parehong matangkad sila ate at kuya. Magkatulad. Magkatulad ang sapatos namin ni ate. Bumili kami ng magkatulad na mga baso. Mga salitang nagpapakita ng pagkakaiba. Ngunit. Matangkad si kuya, ngunit maliit si bunso. Pero. Magaling sumayaw si ate, pero magaling si bunso na kumanta. Magkaiba. Magkaiba ang kulay ng aming sapatos. Basahin natin. Ang magkapatid na sina Liza at Leo. Sina Liza at Leo ay magkapatid. Mabait at masayahin si Liza. Si Leo naman ay masipag at matulungin. Pareho silang mahilig magbasa ng kwento. Ngunit magkaiba sila ng paboritong kulay. Pula ang gusto ni Liza, samantalang asul naman ang gusto ni Leo. Mahal na mahal nila ang isa't isa at palagi silang nagtutulungan. Sino ang magkapatid sa kwento? Ano ang ugali ni Liza at ni Leo? Ano ang pagkakatulad nila? Ano naman ang pagkakaiba nila? Ano ang dapat mong gawin sa inyong pagkakaiba? Gumagamit tayo ng salitang panlarawan upang ilarawan ang tao o bagay. Maaaring ipakita ang pagkakatulad gamit ang salitang pareho at magkatulad. Maaaring ipakita ang pagkakaiba gamit ang salitang ngunit, pero at magkaiba.
Mahalaga ang pagmamahal at paggalang sa pamilya. Gawin natin. Kumpletuhin ang pangungusap. Gawin natin. Iguhit ang iyong pamilya at kulayan ito. Sa ibaba ng larawan, sumulat ang 3 pangungusap tungkol sa kanila. Ikatlong araw, mga pagkaing lokal sa komunidad at wastong intonasyon at tono. Hulaan ang pagkain. Gamit ang larawan, hulaan ang pangalan ng mga pagkain. Ano-ano ang mga pagkaing nakita ninyo? Alin dito ang natikman na ninyo? Ano ang tawag sa mga pagkaing ito sa inyong lugar? Paano tayo nagtatanong ng maayos? Paano natin masasabi kung galit o masaya ang nagsasalita? Mga bata, bawat komunidad ay may mga pagkaing kilala at masarap. Mayroon ding tamang paraan ng pagsasalita gamit ang wastong tono at intonasyon. Ngayon ay matututuhan natin kung paano ilarawan ang mga pagkaing lokal at kung paano makinig sa wastong tono ng pangungusap. Mga pagkaing lokal sa komunidad. Bibingka, matamis at malambot. Suman, malagkit at nakabalot sa dahon. Puto, maliit at maputi. Sorbetes, matamis at malamig. Sapin-sapin, makulay at matamis. Hulaan ang damdamin. Hulaan ang damdamin na ipinahahayag ng mga pangungusap. Masarap ang bibingka. Naubos na ang puto. Huwag mong itapon ang pagkain. Yay! May sorbetes na. Sayang, wala nang suman. Sa pagbabasa, dapat ay malaman mo ang wastong damdamin na ipinahahayag ng pangungusap. Ano ang intonasyon at tono? Ang intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng boses habang nagsasalita. Ang tono ay nagpapakita ng damdamin sa pagsasalita.
Paano ang wastong pakikinig? Una, makinig mabuti sa nagsasalita. Pangalawa, pansinin ang taas at baba ng boses. Pangatlo, tukuyin kung masaya, malungkot o galit ang tono. Basahin natin. Ang puto ni Maya. Si Maya ay bumili ng puto sa palengke. Mabango at malambot ang puto na kanyang nabili. Pagdating sa bahay ay sinabi niyang masaya, "Nanay, masarap po ang puto." Ngumiti ang kanyang nanay at nagsabing, "Mabuti naman at nagustuhan mo." Masayang nagsalo ang pamilya sa pagkain ng puto. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang binili ni Maya? Paano niya inilarawan ang puto? Ano ang sinabi ni Maya sa kanyang nanay? Ano ang damdamin ni Maya habang nagsasalita? Ang bawat komunidad ay may mga pagkaing lokal. Maaari nating ilarawan ang pagkain gamit ang salitang panlarawan. Ang intonasyon ay pagtaas at pagbaba ng boses. Ang tono ay nagpapakita ng damdamin ng nagsasalita. Mahalaga ang wastong pakikinig at pagsasalita. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Alin ang pagkaing lokal? Ano ang tawag sa pagtaas at pagbaba ng boses? Ano ang ipinapakita ng tono? Alin ang may masayang tono? Alin ang salitang panlarawan? Gawin natin. Iguhit at kulayan ang iyong paboritong pagkaing lokal. Sa ibaba, sumulat ng pangungusap tungkol dito. Ika-4 na araw, pag-uugnay ng karanasan at pagsasaayos ng mga pangyayari. Tingnan ang mga larawan. Ano ang unang nangyari? Ano ang sumunod? Ano ang huling nangyari? Naranasan mo na bang magtanim? Mga bata, lahat tayo ay may mga karanasan sa buhay. Maaari nating iugnay ang ating karanasan sa mga kwento na ating napapakinggan o nababasa. Mahalaga ring malaman natin kung paano maayos na ikwento ang mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Basahin natin. Ang araw ni Ben.
Kahapon ay maagang gumising si Ben. Una, nagsipilyo siya at naligo. Pagkatapos, kumain siya ng almusal kasama ang kanyang pamilya. Pagdating sa paaralan ay nagbasa siya ng aklat at nakipaglaro sa kanyang mga kaklase. Pag-uwi niya sa bahay ay gumawa siya ng takdang aralin. Sa huli, natulog siya ng maaga. Masaya si Ben sa kanyang naging araw. Naranasan mo na bang gumising ng maaga? Ano ang ginagawa mo bago pumasok? Ano ang paborito mong gawin sa paaralan? Ano ang ginagawa mo pagdating sa bahay? Bakit mahalagang maging masipag? Ano ang natutuhan mo sa kwento? Pagsunod-sunurin mo. Gamit ang mga larawan, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Maaaring iugnay ang kwento sa sariling karanasan. Ang opinyon ay sariling iniisip o nararamdaman. Gumamit ng tamang salita sa pagsasalaysay ng nakaraan. Dapat maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gawin natin, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari upang maipakita ang tamang pagkakasunod-sunod ng kwento. Gawin natin, iguhit ang isang masayang karanasan mo kasama ang pamilya o kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang language. Paalam!